Good morning and happy Sabbath, mga kapaglaom, mga kapuso o mga kapamilya. It is very nice to experience another Sabbath morning. Ang ako nga bahin mao kining investment or Sabbath School promotional. O karon kay ikaduhang Sabado sa bulan, it is about investment. Ang ako nga i-share kaninyo ni ining kabuntagon is investing legacy in the family. Pagpamuhunan sa kabilin sa pamilya. Tinuod, ang Matthew 6:19, nagakanayon, nga ayaw kamo pagtigom og bahandi, alang kaninyo dinhi sa yuta, diin ang tangkob og ang taya nagakutkot, og diin ang mga kawatan, nagapanakasaka o nagapangawat. Although investment doesn't always involve money. Og mao kini ang atong tun-an karon, mga kabilin atong ihatag diya sa atong panimalay, ilabi na sa atong mga kabataan. Una niini would be spiritual legacy. Ang Proverbs 22:6 says, train up a child. Diri sa balaang kasulatan, nagasulti ang Proverbs 22:6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dako gyud kaayo kini nga talamdagan alang kanatong tanan, labi na sa mga ginikanan ngadto sa mga kabataan. I-train bansayan gyud nato ang mga kabataan. Ngani ang pagbansay sa mga kabataan, bisan sa taguangkan sa inahan, magasugod na. So, unsa man ang ato ibansay sa ato mga kabataan. The General Conference has this initiative, Back to the Altar. Back to the family worship. Morning and evening, establish a family altar. Ngano, si Kristo boy ato nga sulundan. Nagaingon diha sa Marcos 1:35, ug unya sa kaadlawon, sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon og miadto sa usa ka dapit nga awaaw, ug didto nagampo siya. Yes, prayer is power, mga pinalangga nga mga kapaglaom. Reading the Bible, learning Christian and spiritual songs. I could just remember, sa gamay pa ko, mag-awit gani ko og kalibutanon, nga alawiton, mingon akong inahan, agoy, maghilak ang imong manulunda kay nagakanta na ka sa kalibutanon. So bisan karon nga nagdako-dako ako ma-remember na nga mahadlok ko mag-awit sa alawiton kalibutanon, ikinahanglan Kristohanon, religious song, maogi alawiton kay matod pa niya mobiya ang imong manulunda. Pastilan, imagine that. Then back to the church worship. Yes, Lucas 4:16. Og si Jesus ingon nga niabot sa Nazaret. Then didto siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan. Nabatasan ni Kristo, that is a lifestyle. Dili lang usa ka adlaw, ikaduha ka Sabado, apan nabatasan ni misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapuhulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Mga ginikanan. Let us all be an example. Dili ta maingon nga, uy mga kabataan, adto na mo sa simbahan. Kay musunod rami. Parents should lead sa mga kabataan sa pag-worship buntag o gabi o sa pag-adto sa simbahan matag Sabado, matag Merkules, matag Biyernes sa gabi o matag Sabado. Ikaduha is social legacy. Kining kaminyoon, kining panimalay nga ato nang itukod, there must be relationship nga ma-establish. Ato mga kabataan, dili madugay. No? Mulakaw na sila karon sayo na mga kabataan, tuan na sa eskwelahan. So they have more time dito sa eskwelahan. Og pila naman ka oras di sa atong panimalay. Muna nga, let us build relationship. It should be quality of time because investing experiences, sama sa pagbakasyon, outing, hiking, educational trips that would create a strong family bonds that will last forever. Dili man ko perpekto nga ginikanan o inahan apan sa diha no nga among gihatagan og quality time tungod kay naa man tay pagtrabaho
naman tayo trabaho, not always, we don't have quantity of time, we have quality of time. O sa kapanahon, si Pastor Bacos, mga lalaki, malagi ako mga anak, magkabaw-kabaw, sakay ang mga kabataan sa likod, hiya, tigidig-tigidig. Now, if they are grown up, and two of them wala na din they are outside the country working, dili nila malimtan kanang pagkabaw-kabaw sa ilang amahan. Mauna nga kining mga kabataan nato kay gipiyal ramani kanato, we're just stewards, dili kita mo itag-iya niini, atong hatagan sila og quality time bonding diha, kay kung wala ta naka-create og bonding diha sa panimalay sa ato mga kabataan, di pud na sila mo hatag kanato og quality time og malimtan na tanila. So we are cementing relationships that sustain us. Ikatulo, intellectual legacy. Mga kabataan, atong dadon sila, isend na to sa SDA schools. Ang mga non-SDA nag-appreciate sa ato mga SDA schools. Now, how much more for us ikinahanglan aron sila mabansay not only for this world, but in the world thereafter. Pagkanindot yung kaayo, no? As I have said, I'm not a perfect parent, but kami, sa akong husband, dili mga perfecto mga ginikanan, pero na matuto ang mga kabataan. We're sending them, we sent them in Hingoog City, sa atong elementary SDA school, sa ilang kindergarten, Tibanga SDA school, sa ilang elementary, o high school at MMA, college, MVC, and AMCC. I am standing before you, mga pinalangga, mga kapaglaom. Sa pagsulti kaninyo nga nalipay ko sa pagbansay sa mga kabataan diha sa Christian education. Og ang ikaupat mao kining industry legacy. In Proverbs 15:19 nagaingon, ang dalan sa tapulan maingon sa usa ka kural sa mga tunok, apan ang dalan sa taong matulid gihimong usa ka halapad nga dalan. Kinahanglan dito mga kabataan, we have to train them in industry. Gamay pa sa mga kabataan. Ako i-share gamay ang among experience ya. Sa 5 ka tuig ako mga kabataan, kay nag-kinder naman sila. Right after coming home from their school, hapdiraman ang kindergarten. So, ako sila gi-provide og mga planggana. Tagsa sila kay mga lalaki. Ako mga kabataan. Onya, nagtagsa silang planggana, alaga panglaba, primero magsablig-sablig, kay wa pa man sila na-use. Upon the moment nga na-use na sila niini, hila na kining kikinabuhianan, sila na maglaba sa ilang mga sinina. Ngani, sa high school, nadala na ni nila, kay mula gina, train up a child. In a way, he should go sa bata pa, matrain, di na nila makalimtan. O niya, sa diha, dito sa eskwelahan sa MMA, ang mga ginikanan, kuhaon man ang mga labhonon, iba sa Biyernes, sa pagkadomingo, ibalik. Pero kaluoy sa Ginoo akong ginanak, kamo na ang maglaba. Di gid mo mahudtan sa inyong sinina. Human sa pagsuloba na, kung naay panahon, labhan, then ihayhay din plansahon. So, nahimpid, hanger dayon sa locker, di gyud habsan sa ilang mga sinina. Our high calling, ato ni Ellen G. White, page 222, paragraph 2, industry is a blessing to youth. Nga naman, kini nga kinabuhi, kung kita mabisi sa puloy-anan sa buluhaton, mga babayi, kinahanglan yun ta magtuon sa pagpanglaba. At 5 years old, gitrain na po ko sa akong mama sa paglaba. Pagplansa, nakaagi pa kong plansa nga, kining charcoal. O karon dili na gyud nako malimtan niini. Mulag ang akong paglaba, bisag kadaghan nga mga labhonon, mula lang pagpanghuga sa plato kay naanad man ko ni ana. So, industry, kinahanglan atong ikabilin sa atong mga kinabuhi. O sa kapanahon pod, farming, mga kabataan, walay klase, elementary pa sila, dala og kuan, anang mga bolo, mga purok ngadto sa bukid. Unya apil pa sila sa pagtanom og mga durian. Sa diyang nagdagko na mga durian og namunga na, and they can recall they are a part of that. Diana sa pagbuhat. Yes, I am happy
nga uban sa tabang sa Ginoo gimanduan kami nga ingon nga dili mga perpekto nga ginikanan apan pinaagi sa pagsubay sa kabalauran sa Ginoo diya sa iyang balaang kasulatan. In fact, we are told that spare the rod and spoil the child. Dili dautan nga ato bunalan ato mga kabataan tukog lang usa og dawa sa gagmay pa aron makasabat sila nga naanay balaod diha sa puloy-anan kay mao man ang Ginoo gusto usad nga adunay balaod, ang balaod sa Ginoo nga ato sundon busa gikan sa pagkagamay pa nahibalon na sila niini. So Proverbs 22:6, train up a child in a way he should go, and when he is old he will not depart from it. May the Lord bless each one of us, labi na mga ginikanan, mga kabataan. Kaning pag-invest nato dinha espirituhanon nga kabilin diha sa puloy-anan, mao kini magadala kanato sa langit nun nga puloy-anan, mo kini akong dako nga pag-ampo.